At makikita natin sa susunod na chapter 6, pinapakita naman yung paraan ng pagbibigay, giving to the needy sa mga nangangailangan. Tayo po ay muling umawit ng papuri sa Diyos sa umagang ito. Dito pa rin po sa paperless hymnal. Tawagin natin si Brother, si Brother Miko, Brother Janmer na lang po. Upon the first day of the week. Upon the first day of the week. Ready? Sing. Upon the first day of the week, our Savior came forth from the grave. He died, was buried, and arose to reign, to triumph, and to save. Though others may forsake the Lord, yet we are here thy truth to sing. Thy holy presence comforts us upon the first day of the week. Upon the first day of the week, disciples met to break the bread and bring the cup in memory of Him whose blood for us was shed. Though others may forsake the Lord, yet we are here thy truth to sing. Thy holy presence comforts us upon the first day of the week. Upon the first day of the week, let each of us take by his store, us blessed and prospered by the Lord, the King of kings whom we adore. Though others may forsake the Lord, yet we are here thy truth to sing. Thy holy presence comforts us upon the first day of the week. Dumako po tayo sa pinakasentro ng ating gawain sa umagang ito at tayo po ay maglaan ng munting katahimikan para po ito. Ayon sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29, wika ni Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay lumangkot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon.
lahat ay sabit na yung po at ito ng ating o Diyos amang dakila, banal at umang kapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw at pinakda. Mas po magitan ng buhay at kalakasan at pinarito kami upang ganapin ang pinakasentro ng aming gawain sa umating ito upang alalahanin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng aming Panginoon sa Kristo na siya maging alay upang kami ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Hiniling namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin sa pagtanggap ng mga bagay na ito. Hinihiling din po namin, Panginoon, na pagtibayin mo ang pananampalataya ang bawat isa sa amin na bigisin ang pag-ibigan sa bawat isa upang kami po ay maging instrumento tulad din sa mga taong hindi pa nakakaalam ng pagkakataon. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling at pinagpapasalamat sa tamang pangalan ng Jesus. Tayo po ay dumako para sa ambagan para sa mga banal. Ayon sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magpupod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparehento. Awitin po natin sa Uncountable Blessings. When upon life's billows you are tempest-tossed. Ready? Sing. When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged, thinking of